natin muli ang Mayor ng Navotas City, Mayor John Ray Tiangco. Mayor, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, Mayor. Mayor. Good morning, Doris and Robert. Good morning po. Opo, good morning po. Mayor, meron po ba kayo mabibigay sa amin na update? Kasi halos isang linggo na o mahigit. Yung itong nangyari na to. And yet, wala pa rin tayong makitang linaw o relief doon sa mga apektado nitong sunog sa landfill. Yes, tuloy-tuloy po yung operations po natin doon. Gaya ng paliwanag po natin, hindi po madali itong ginagawang operations po doon dahil unang-una, nung nagsimula po to, wala tayong road access po dahil island po yan at napakalawak po niyan. Nagpas 40 plus hectares po ang lugar po na yan. So nahirapan pong dalhin yung mga soil, mga heavy equipment at iba't ibang gamit. Pero pinamadali po natin yung kali po dyan. Kaya tuloy-tuloy po yung operations po natin dyan. At marami na pong natabunan na mga area po dyan at nabawasan na. Kaya lang dun sa bandang dulo, hindi pa tayo makapag-operate po doon. Dahil hindi naman pwedeng sabay-sabay po yan dahil delikado rin po doon sa mga gumagawa, sa mga workers, lalo-lalo na nang papatakbo ng heavy equipment. Dahil parang bundok po yan, so sisiguraduhin po natin na yung tinatakbuhan ng heavy equipment ay patag po yan at may daan. Kasi baka mamaya biglang malambot po yan at biglang bumagsak po. At kahapon rin po medyo napaaga yung tapos ng operation dahil bumaliktad yung ihip ng hangin ng mga 3:30. Kaya hindi rin po sila makapagtrabaho. Pero dun sa, siguro mamaya papadala ko sa inyo yung litrato. Makikita na effective po yung ginagawa po natin na takip ng soil putik dun sa mga areas na may apoy at sunog. So yun yung main strategy natin, Mayor. Oo. Tatabunan. Dahil Tabunan na gusto ko lang liwanagin dahil iba sinasabi bakit hindi na lang napaligiran raw ng tubig, dagat at ilog ba't hindi po bombahin. So hindi po effective po yun dahil pag binomba natin at flinad po natin ng tubig, lalong mag-aapoy po yan. Dahil pag natuyo at nabukas yung area sa ilalim, papasok po yung oxygen dyan. At pag pumasok yung oxygen, lalong magliliyab po yan. So ang kailangan dito, masuffocate yung ilalim, walang pumasok na oxygen para mamatay po yung apoy at usok po. Okay, para hindi na makaapekto sa mga kababayan po natin. Mayor, alam nating mahirap po yan. Talagang dapat din tansyahan din yung pagkilos mo dyan, partner. Hindi mo sigurado. Yung safety din talaga ng mga, tignan mo, ang usok ng ina-encounter nila, tatabunan nila ng lupa. Yung timeline lang po natin dito, gaano natin katagal nakikita na matatapos natin lahat itong ginagawa po natin para tuluyan na po makontrol yung sunog dyan, Mayor? Yes, siguro may estimate natin yan in the next few days. Makumpara natin kung ilang hektarya ang na-operate po natin sa isang araw. Although hindi yun sigurado dahil depende rin nga sa panahon. So, meron tayong mga video at saka pictures po na nabawasan na po yan. Kaya lang yung bandang kabilang side po, susubukan po natin na magsabay magsimula po doon at dito sa magkabilang side. Depende syempre doon sa terrain at doon sa weather po. Sa hangin. At yun nga, gusto ko lang report rin nung last Thursday, nagkaroon ng technical conference sa DNR at pinatawag po doon yung mga concerned na mga nag-ooperate po ng landfill na inabando na. At malinaw na malinaw po doon sa talakayan na talagang responsibilidad at iniwan ng kumpanya at hindi tinapos yung safe closure and rehabilitation plan. Inabandon na lang. Ako rin mismo ay nagtanong kung ito ba ay transferable dahil nagkakasuhan raw sila, yun ang dahilan. Hindi ito transferable dahil hindi naman pinayagan, wala namang agreement sa DNR na pwedeng i-transfer. At dun sa isang kumpanya, dapat may kasulatan sila na pinapasa
yung responsibilidad. Oo. Pero walang Alright. ganon, so wala namang inapprove ang Opo. DNR. Pero hindi So, kayo tinutulungan, Mayor, sa Oo mga nga. ginagawa nyo dyan ngayon? Pinabayaan lang kayo ng ganyan? Yun nga yung masakit po doon, inabando na, hindi pa nagsabi sa amin at tumawag lang po sila nung the day or the day before no meeting ng technical conference. Imagine nyo, 1 linggo na. Inoperate nila ng matagal po yan. Oo Alam nga. naman nila sa news na ilang apektado, pero hindi man lang nagparamdam. So ngayon lang po, dahil siguro pinatawag na po sila ng DNR at malinaw na malinaw, sinabihan sila doon na kailangan nilang tapusin po yon. Pero sa ngayon, tayo pa rin po yung nag-ooperate po dyan. Siyempre, nagpapasalamat pa po tayo sa iba't ibang ahensya. Kay Sec Vince Dizon, umaga at hapon, nagte-text po yan sa akin kung anong kailangan. Sa DOTR, kay Sec Banoy, dahil yung mga panambak po. Siyempre sa Opo. AFP, yung ibang mga gamit. At siyempre doon sa mga pribadong kumpanyang tumutulong po. Alright, Mayor. At yung mga BFP po natin na halos walang pagod, Nakantaba, walang pahinga. Mayor, nabanggit nyo kanina, sabi mo na baliktad na yung ihip ng hangin. So, nung nakaraang araw, papunta siya ng Ubando. So, ngayon, saan na po siya? Ano na po ang direksyon? Hindi naman regular po yun. So, usually kasi, yun nga, pag a certain time, medyo papunta siyang Ubando, minsan papunta dito. Kaya lang yung kahapon, kung saan sila nag-ooperate, doon po umihip yung hangin. Kaya hindi na sila makapag-operate. Opo. Kaya although alam po natin yung limitation dito, Mayor, at naiwan sa LGU, nakikiusap din po kasi mga taga-Ubando doon sa naman. Salambaw na nakausap din namin kahapon, Mayor. At may isa nang namatay Naku. Doon nasa evacuation center, may comorbidity, tapos makalakas pa daw siya nung umaga, tapos bigla na lang siyang nahirapang huminga. Naku. Nung gabi na dinala sa ospital pero nasawi. Sa panig po ng Navotas, ano po ang coordination ninyo with other LGU na affected kagaya po nitong sa Ubando, Mayor? Buti na tanong po ninyo dahil nung Sabado pa lang po, Friday night nangyari po yan. Sabado pa lang po, tinawagan ko na po yung si Mayor Ding. Ayun. At nung linggo pa lang, nung last week, ay nagpadala na kami ng medical team at mga masks po. Opo. So although hindi natin sakop po yun, syempre gusto nating makatulong. At Tama. halos araw-araw po, pinuntahan ko rin po siya last week at nagpadala rin po tayo ng bigas doon sa 4 na barangay at araw-araw po nag-text po kami dahil gusto ko malaman kung kamusta na yung Ayun. kalagayan doon sa lugar po na yun. Ayun. Opo. Magdadagdag po ba tayo ng mga medical teams bunga nung nangyaring masaklap na pagkakamatay nga po ng isang evacuee? Ayun pa, nalulungkot po tayo pero gusto ko lang linawanagin po dito. Hindi naman directly dahil kausap ko si Mayor Ding. Hindi tayo sigurado kung directly dahil yun dun sa usok. Dahil sabi nyo nga, malakas pa po siya. In fact, malakas. May nagsasayaw pa po comorbidity. siya. Nagsasayaw-sayaw po siya. Nagsasayaw. Oo, Mayor, tama. So, at nandun sa evacuation center. So, hindi pa natin sigurado. Ganun po man, nalulungkot po tayo at ayaw naman natin. Kahit naman kahit sino, kahit ibang lungsod yan, ayaw naman natin na may maapektuhan. Kaya talagang ang priority po natin dito ay patayin yung apoy at yung usok. Dahil lalo na ngayon na napakalakas po ng ihip ng hangin dun sa iba't ibang lugar. Sige po, Mayor. For at least may idea na yung mga kababayan natin kung Yan. gaano yung ginagawang effort ng Navotas LGU Correct. at yung iba pang agencies gaya ng Bureau of Fire Protection para po masolusyonan na ng tuluyan ito. Tama. Bagamat hindi po natin pare-parehas gusto ito at hindi rin ginusto ng LGU, yung contractor, lumapit-lapit nga kayo dito. Oo, ginagawa naman ang paraan pero kayo mga kontraktor na nag-abandona na nga ngayon, wapakels pa kayo.